Hi guys! Welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel, and welcome to my FB page if you are watching this in my Pearl TV official FB page, okay? So, ano ang topic natin this evening guys? Ang topic ko ngayong gabi ay isang mahalagang topic para sa kalusugan ng mga bata. Okay? So, alam ko maraming mga bata ang kadalasan ay nagiging constipated. Ano yung tinatawag guys na constipated? Yan po ay yung matagal na paglabas ng dumi ng bata. Let's say 1 day, 3 days. Kasi ang normal daw na pagdumi ng tao ay 3 times a week. So, there is a case before na my daughter experienced na magdumi after 4 days. Tapos ganyan. So, there's a blood that comes out. So, syempre kasi sobrang tigas, okay? So, paano ko tinulungan ang aking anak na gumaling sa constipation? So, lately lang ako masyadong seryoso na guys kasi lumalaki na yung anak ko at natatakot ako na makita ulit na may ganong case. So, ano ba yung ginawa ko guys? Kasi may mga panahon na lumalaki na kasi yung daughter ko, bihira na siya lumabas ng bahay. Puro na lang kadalasan drawing, cellphone. Kaya medyo talaga sensitive yung tummy niya. Kahit minsan pinapainom ko na ng 2 liters of water, may problema pa rin. Lalo tas pag nagta-travel kami, minsan may pinunta kami sa Taguig, na medyo malayong lugar. Pagbalik namin, ganito, ganyan. Napakain ko lang sa isang fast food pag ganito. So, ayun. So, eto na. Paano ko tinulungan ng anak ko? Kasi napansin ko, lately na normal na siya. Everyday na talaga guys. And I would love to say thank you Lord. Kasi syempre, prayer can move mountains talaga. Kasi it is God who give us wisdom kung ano yung dapat nating gawin. So what I did is, I do research. Kasi yun yung minano ni God sa akin, do research. So marami akong mga napanood ng mga video na about how to treat constipation at home. So una nga, yun, yung bata dapat painumin natin lagi ng tubig. Dami ng tubig para hindi sila ma-dehydrate. Let's say, 6 to 8 glasses of water per day. So, the best, guys, is mag-ready na kayo ng lalagyan ng tubig na 2 liters. Okay? Para at least nakikita nyo na, hindi bumabawas, painumin ko yung anak ko. And another bottle, eco bottle for your daughter. Okay? And next, isa sa nakatulong, guys, is binilhan nga namin si Shasha ng badminton set. Ano ate? So, badminton set, mayat may, naglalaro sila ng mga bata na ng badminton. So, nagiging active na. Nagkakaroon na siya ng exercise every day. So, di ba, badminton, exercise, nagagalaw yung tummy. So, nakatulong. Tapos, pawis na pawis siya. Uhaw na uhaw. Iinom siya ng maraming water. So, it helps. Okay? That's number 2. First is, the right amount of water, 2 liters. Second is, exercise of the kid. Third, don't forget to serve fruits to kids every day. At least 1 cup or 2 cups of fruits. Okay? So, nung pinainom ko siya ng prune juice. Prune juice, guys, try nyo. Medyo mahal yung prune juice, pero talagang makatulong, guys, para i-flush out. Kasi sa bata, hindi pa suggested na painumin ng mga over-the-counter laxative. Hindi yun advisable sa mga kids, okay? So, try nyo yung prune juice or sa mga gustong maka-ekonomiya, magtipid. Siguro kung painumin nyo ng mga herbal like, yung ginawa ko sa anak ko, guys, pinapainom ko sila ng milk tea. Alam mo yung tinay na lagundi tea or minsan oregano na pinakulo ko. Yung lalagyan ko ng gatas pag gabi, yung painumin ko sa anak ko. Disclaimer, hindi po ako dietitian, hindi ako nutritionist, hindi ako doktor. Sinishare ko lang yung ginawa ko sa anak ko kasi matagal ng panahon yung anak ko laging ganyan. Minsan, nawawala, tapos pabalik. Ayoko nang maulit-ulit yun. Kaya gusto ko araw-araw na talaga siya lumabas yung dumi sa kanyang katawan. Kasi nakakatakot yung guys, diba? Kasi sabi nga, pag hindi daw maayos yung galaw sa digestive tract natin, yung prone yun sa iba't ibang uri ng sakit. Kaya, yun, ginagawa natin. Next, ano pa? Vegetables. Pakainin nyo ng, maganda kay Shasha yung toge. Maganda yung toge. Pinakain ko siya ng beans, ano ba yung beans? Munggo, lalong tumigas. Lalong tumigas at may sobrang tigas. So, hindi ko yun, toge, gulay na toge gusto ni Shasha, di ba ate, masarap? Tapos, papaya, yun. Incorporate nyo yung papaya or kiwi. Yung kiwi, naraw-araw ko si Shasha pakainin ng kiwi. Siguro 4 days straight.
3 days straight papaya, 4 days straight kiwi. Ayun, nagkaroon ng pagbabago talaga, guys. Tapos, limitahan ng pagpapanlaro ng cellphone. Kasi yung cellphone kasi, ang nangyayari, ang bata laging nakaupo. Distracted yung mood nila. Nai-stress sila pag may mga laro sila sa cellphone na nagkukos yung stress daw, guys. Nagkukos din ng sa bata yung para maging constipated. Okay? Another thing is, ayun, nanood ako ng mga yoga practice. Okay? So, ginawa namin ni Shasha yun. At gabi-gabi, pinapayoga-yoga ko yun si ate Shasha. Nag-gets niya na din, di ba ate? So, kaya niya gawin mag-isa Shasha, mag-yoga ka nga, ganyan-ganyan bago siya matulog. Ginagawa niya yun. So, nakatulong siya, guys. So, importante, guys, na sa mga toddlers at mga batang kagaya ng anak ko, from time to time, monitor natin kung regular ba yung kanilang pagdumi. Kasi kung hindi, guys, it's a red flag. Mahirap magkasakit ang mga bata sa colon. Kaya as much as possible, sisilipin nyo lagi ang kanilang stool. Ako, ini-inspection ko talaga yan. Okay? Kasi mahirap na bubulagtay na lang tayo na may, di ba? Ayaw natin mangyari yun. So, this is your Mom She Pearl, who cares for your kid also. I hope you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to get notified whenever I upload another health tips and health concern for the toddlers, for the kids, and for all people. Okay? Bye and God bless.